Isang araw nga bago ang 59th ASEAN Day, balikan natin ang kasaysayan na nagbigkis sa ating rehiyon kasama na ang mahalagang papel ng Pilipinas sa ilalim ng 2026 chairship theme na Navigating Our Future Together. Panoorin po natin ito. Isang samahang binuo noong Cold War, nag-umpisa sa 5 bansa. Makalipas ang halos 6 na dekada, ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isa na sa pinakakilalang regional bloc na ngayon ay binubuo ng 11 miyembrong bansa. Ang daan sa mas mahigpit na samahan ng ASEAN ay nagsimula noong August 8, 1967. Sa pamamagitan ng 5 foreign ministers na nagtipon sa Bangkok, Thailand, opisyal nilang pinag-usapan at nilagdaan ang Bangkok Declaration o ang ASEAN Declaration. Ang 2 pahinang dokumentong ito ang naging pundasyon ng ASEAN na itinuturing ngayon na isa sa pinakamatagumpay na intergovernmental organization sa buong mundo. Ang 5 diplomat na nagtatag ng samahan ay formal na kinikilala bilang founding fathers ng ASEAN. Kabilang dito, sina Narciso Ramos mula sa Pilipinas, Adam Malik ng Indonesia, Tun Abdul Razak ng Malaysia, S. Rajaratnam ng Singapore at Thanat Khoman ng Thailand. Simula noong 1967, ang samahan ay patuloy na lumawak mula sa orihinal na 5 bansa. Taong 1984, pumasok ang Brunei Darussalam. 7 araw pa lang pagkatapos nilang makuha ang kanilang ganap na kalayaan mula sa United Kingdom. Mula 1995 hanggang 1999, nabuo ang tinatawag na ASEAN 10 na kung saan opisyal na umanib ang Vietnam, sinundan ng Laos, Myanmar at ang Cambodia. Naging huling karagdagan ang Timor-Leste o East Timor nang tanggapin ito bilang ika-11 member state, Oktubre nakaraang taon. Sa pag-abot ng ASEAN sa ika-59 na anibersaryo nito ngayong 2026, ang Pilipinas ang opisyal na humahawak ng ASEAN chairmanship matapos nitong formal na palitan ang Malaysia. Ito na ang ika-5 beses na mamumuno ang Pilipinas sa ASEAN. Unang pinamunuan ng bansa ang samahan noong 1987, sinundan noong 1999, 2007 at 2017. Sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together, pangungunahan ng Pilipinas ang mga diskusyon sa panrehiyong seguridad, pagpapalawak ng oportunidad para sa mga maliliit na negosyante sa tulong ng digital trade sa buong rehiyon, pagsusulong ng mas matibay na disaster response at green energy transitions laban sa epekto ng climate change. Sa nakalipas na 59 na taon, patunay ang ASEAN na ang pagkakaiba-iba ng wika, kultura at kasaysayan ay hindi hadlang sa pag-unlad. Mula sa 5 bansa hanggang sa 11 nations ngayon, patuloy na pinatutunayan ng rehiyon na mas malakas tayo kapag nagkakasama.